Kabanata 801, 171 Harmony Street, ang sangay ng Southland District ng Stellar Jewelers. Ito ang sangay ng Southland District ng Stellar Jewelers na itinayo 2 taon na ang nakararaan. Inoobserbahan nila ang sitwasyon sa Southland District ngunit nagmamasid lang sila at hindi gumagawa ng anumang karagdagang aksyon. Timade may isang konserbatibong tao at kailangan din niya ng mas maraming oras upang maging pamilyar sa mga bagay-bagay dahil hindi malinaw sa kanya ang sitwasyon ng bansa. At ngayon, ang mga kondisyong ito ay nakamit. Hiniling ni Zack na makipagkita kay Thomas ngayon. Sa ibabaw, ito ay isang pagtitipon lamang sa pagitan ng mga lumang kaibigan. Sa katotohanan, ito rin ay isang talakayan upang palawakin ang negosyo ng alahas sa Southland District. Naniniwala si Zack na si Thomas ay matagal nang nasa Southland District kaya dapat ay mas alam niya. Ipinarada ni Thomas ang kanyang sasakyan sa parking lot bago siya naglakad patungo sa shop ng Stellar Jewelers. Ayon sa sinabi ni Zack sa tawag, naghanda siya ng handaan sa second floor at hinihintay niyang dumating si Thomas. Sa simula ay masayang pumunta si Thomas. Ang pakikipagkita sa dati niyang kaibigan ay isang bagay na masaya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na haharangean siya ng security guard sa sandaling naglakad siya patungo sa pintuan. Very alerted ang security guard ngayon. Dumating ngayon ang chairman ng punong tanggapan sa Milan. Ito ay isang napakahalagang bagay kaya ang mga normal na tao ay hindi pinapayagang pumasok sa loob. Tanging ang mga customer na may marangal na katayuan lamang ang maaaring puwersahang payagang pumasok. Sa pananaw ng security guard, si Thomas, na ayos lang ang pananamit, ay mukhang mas masahol pa kaysa sa mga normal na tao, lalo pat di siya mukhang marangal. Mas maganda lang siya ng bahagya kaysa sa isang pulubi. Hayaan mo na ang sandaling ito, kahit sa mga karaniwang araw, pipigilan din siya ng security guard. Tinlakihan ng security guard si Thomas at nanunuya siya. Alam mo ba kung anong lugar ito? Hindi mo kayang bumili ng anumang brilyante dito gamit ang iyong 10 taong sweldo. Pilasan mo lumabas ka na. Nakaramdam din ng kawalan si Thomas. Inimbitahan siyang pumunta rito para kumain, pero ang matatanggap lang niya ng cold shoulder treatment. Ako ang bisita ni Mr. Queen. Dito kami kakain, walang pakialam niyang sabi. Nang marinig iyon ng security guard ay tumawa siya. Hoy, kilala mo ba ang aming Mr. Queen? At kakain ka kasama ng aming Mr. Queen. Bakit hindi mo tingnan ang mukha mong pipi sa salamin? Paano magkakaroon si Mr. Queen ng kaibigang pulubi na tulad mo? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, mayroon ding isang tao na nagsalita tulad mo noong nakaraan at halos mabali ko ang kanyang mga binti. Kung hindi ka mangmang, mas mabuting mawala ka na ngayon. Huwag mo akong patulan. Naiintindihan mo ba? Hindi pinakinggan ng security guard si Thomas. Mula sa kanyang pananaw, si Thomas ay isang pobre. Baka gusto niyang iset up ang kanilang Mr. Queen. Napangiti ng mapait si Thomas habang umiling. Gusto mo ba talagang umalis ako? Siyempre. Lumabas ka na ngayon. Kung aalis ako, mahihirapan ka kung gusto mo akong imbitahan pabalik. Ba? Iimbitahan kang bumalik? Bakit mo maiisip ang iyong sarili ng napakataas? Aalis ka na ba? Kung hindi, babaliin ko ang iyong mga paa at hihilingin sa aking mga tao na dalhin ka palabas. Nagkibit balikat si Thomas. Tumalikod siya at umalis habang kinukuha ang phone niya para tawagan si Zack. Maya-maya ay sinagot na ang tawag. Ang masayang boses ni Zack ay nanggaling sa kabilang dulo ng tawag. Thomas, dumating ka na ba? Pupunta ako at sasalubungin ka ngayon. Tinadya ni Thomas na kumilos ng labis na naagrabyado habang sinabi niya, nandito ako, ngunit hindi ako makakapasok. Anong ibig mong sabihin? Ang galing ng security guard mo. Niyaya niya akong lumabas. Natapos ang tawag sa isang beep. Itinago ni Thomas ang kanyang telepono at tumawa. Tinadya niyang binigilan ang kanyang mga hakbang habang dahan-dahang naglalakad. Alam na niya ang mangyayari mamaya. Ayaw niyang lokohin ang security guard. Gusto lang niyang asarin ito. Kabanata 802. Sa katunayan, hindi pa lumalagpas sa 50 metro ang layo ni Thomas nang marinig niya ang ilang nagmamadaling yabag sa likuran niya. Tap, tap. Tap. Ang security guard na iyon ay tumakbo patungo kay Thomas na parang bugzo ng hangin. Umiti siya ng napakatamis na para bang naging ibang tao na siya. Ginoong Thomas, maghintay ka. Nagpanggap pa rin si Thomas na parang hindi alam ang nangyari. Bakit? Hindi pa ba ako mabilis mawala? Mas mabilis akong aalis ngayon.
Kumilos siya na parang gusto niyang maglakad ng mas mabilis at nabigla ang security guard kaya mabilis niyang inabot ang kamay para pigilan si Thomas. Ginoong Mayo, huwag kang magbiro sa akin. Ngayon lang ako pinagsabihan ni Mr. Queen. Ikaw ang pinakamarangal na panauhin ni Mr. Queen. Kung hindi kita maimbitahan ngayon, tiyak na mawawalan ako ng trabahong ito. Umunat ang noo ni Thomas. Pero, hindi ba hiniling mo ako na lumabas? Ay nako, Ginoong Mayo. I was so ignorant kaya na ganoon kita. Isa akong walang isip. Patawarin mo ako at huwag mo akong pahirapan, please. Habang nagsasalita ang security guard, nahigi siya sa lupa. Bubulong-bulong ako ngayon. Please huwag kang magalit sa akin, okay? Nagsalita ang security guard habang gamulong-gulong sa lupa. Tinalikuran niya ang lahat ng kanyang dignidad at reputasyon. Hindi ito naging madali. Umiling si Thomas. Sige, bumangon ka na. Sige, bumangon ang security guard at hinimas ang alikabok sa kanyang uniforme. Ginoong Mayo, payag ka bang bumalik sa akin? Pakibehave ang iyong sarili sa hinaharap. Don't judge people by their appearance, walang pakialam na sabi ni Thomas. Siyempre, alam kong mali ang ginawa ko. Walang nakakaalam kung alam ba talaga niyang mali siya, ngunit tinuruan na siya ni Thomas ng leksyon. Ayaw ding ituloy ni Thomas ang paggawa ng eksena sa isang security guard. Mamantong hininga siya bago siya tumalikod at naglakad patungo sa entrance ng Stellar Jewelers. Bago siya makarating sa pinto, nakita niyang pinangunahan ni Zack ang isang malaking grupo ng mga tao para salubungin siya. Dr. Mayo. Masayang naglakad si Zack at agad niyang niyakap si Thomas nang walang sinasabi. Ang lahat ng ito ay dahil kay Thomas kaya niya napanatili ang kanyang buhay at ang pamilya Queen. Si Thomas ang kanyang tagapagligtas at tagapagbigay. Nagyakapan silang dalawa ng matagal. Tinaman ng tingin ni Zack ang security guard sa likod. Nang gusto niyang pagalitan ay ikinaway ni Thomas ang kanyang kamay. Forget it, tinuruan ko siya ng leksyon. Tara na. Sige. Malamig na sinulyapan ni Zack ang security guard at hindi na nagsalita pa. Masayang humawak lang siya sa balikat ni Thomas at pumasok sa shop. Si Zack ay kumilos ng mapagpakumbaba at magalang kay Thomas. Hindi lang naintindihan ng security guard pero maraming executive din ang talagang nataranta. Karamihan sa kanila ay hindi alam ang tungkol sa mga bagay na ginawa ni Thomas sa punong tanggapan sa Milan. Kung alam nila, hindi sila magugulat sa inasta ni Zack. Kalimutan ng paggalang kay Thomas, hindi magiging kakaiba kahit na ibinigay niya ang posisyon ng Queen Family Head kay Thomas. Naglakad sina Zack at Thomas sa harap habang ang ibang executive ay sumunod sa likod habang papunta sila sa second floor. Maayos naman ang ibang tao. Ang pinakamalungkot na tao ay ang general manager ng branch, si Benjamin Garnett. Sa teorya, hawak niya ang pinakamataas na posisyon bilang general manager ng sangay sa Southland District. Ngayon, dapat siya ang nag-perform sa harap ni Zack at nambobola kay Zack. Tinong makakaalam na hindi maaabala si Zack sa kanya. Itinuon ni Zack ang lahat ng kanyang atensyon kay Thomas at labis nitong ikinalungkot si Benjamin. Napuno ng selos ang kanyang puso na parang isang babae na iniwan. Habang tinitignan niya si Thomas, mas lalo siyang nalungkot. Nais niyang maibalik ang kanyang reputasyon sa pagtitipon ngayon. How dare a lame farmer compete with me? Maghintay ka lang at tingnan kung paano kita matatalo. Pulong ni Benjamin bago siya pumunta sa ikalawang palapag. Kabanata 803. Ang bawat isa ay pamwesto sa kani-kanilang pwesto. Magkatabi sina Zack at Thomas na parang mag-asawang hindi kayang iwan ang isa't isa. Ipinakita nito na labis na pinahahalagahan ni Zack si Thomas. Ang kaayusan na ito ay labis na ikinalungkot ni Benjamin. Maya-maya, puno na ng pagkain ang mesa. Lumapit ang ilang bata at magagandang waitress at nagsali ng alak para sa kanila. Matapos mapuno ng alak ang kanilang mga baso, pinangunahan ni Zack na i-toast ang lahat. Pagkatapos nilang ailapag ang wine glass ay nagsimula na silang kumain. Tuwang-tuwang sinabi ni Zack, lumalaki na ngayon ang negosyo ng Stellar Jewelers. Ang aming susunod na hakbang ay upang maghanda upang i-target ang Southland District at gawin ang aming makakaya upang mapaunlad ang lugar na ito. Lumingon si Zack at tumingin kay Thomas. Nang gusto niyang tanungin kung may mungkahi si Thomas, biglang may isang alagang aso ang sumulpot sa pintuan at gumala bigla. Ang mas nakakatuwa pa doon, ang alagang asong ito ay nakasuot ng puting Amerikana ng doktor na parang nagko-cosplay. Parang kakaiba. Ang lahat ay agad na naakit sa puppy na ito na nakasuot ng puting Amerikana, lalo na si Benjamin.
Ibinaba ni Benjamin ang kanyang baso ng alak, kumadjejek, at sarkastikong sinabi, "Wow, ito ay napakabihirang sight. Natuto rin bang maging doktor ang asong ito tulad ng tao?" Ano? Napawi ang ngiti ng lahat. Parang walang mali sa mga salita niya. Pero, kung pinag-isipan mong mabuti, meron siyang maling sinabi. Dapat alam na ngayon lang din tinawagan ni Zack si Thomas Dr. Mayo. Nang sabihin ni Benjamin na natuto rin bang maging doktor ang asong ito tulad ng tao, hindi ba't malinaw na ininsulto niya si Thomas bilang isang aso? Siya ay tumingin magalang sa ibabaw, ngunit talagang siya ay nagsasalita ng napakayabang. Walang tulala sa silid, at naiintindihan ito ng lahat. Ibinaba ni Zack ang baso ng alak, at mukhang malungkot siya. Napakagalang niya kay Thomas, pero talagang pinahiya ng kanyang mga tauhan si Thomas sa kanyang harapan. Ito ay ganap na walang galang sa kanya ang pinuno ng kumpanya. Halos magalit si Zack. Sa pagkakataong ito, pumadjejek si Thomas na nainsulto. Hindi niya ito pinansin. Pumalik siya, itinuro ang aso, at sinabing, ang asong ito ay kaibig-ibig. "Halika dito, kumain ka ng manok." Habang nagsasalita siya, tinidor niya ang isang piraso ng inihaw na manok at inihagis ito sa aso. Nang maamoy ng alagang aso ang bango, diretsyong kinagat nito at nilamon ang malaking piraso ng manok. Masayang ninamnam nito ang karne. Pumalaklak si Thomas habang sinabi, "Wow, ang asong ito ay gustong kumain ng inihaw na manok." Walang mali, pero nagkaroon ito ng malaking problema. Pinagtitinginan ng mga tao sa kwarto ang mga plato nila. Sa kasalukuyan, si Benjamin lamang ang kumakain ng inihaw na manok, habang ang ibang tao ay hindi tinidor ang ulam. Nang sabihin ni Thomas na ang asong ito ay mahilig kumain ng inihaw na manok, talagang hindi direktang tinawag niya si Benjamin na isang aso. Sa kasong ito, mahinahong pinagalitan siya ni Thomas, at ito ay napanlika. Namutla ang kutis ni Benjamin. Sa sobrang galit niya ay inilapag niya ang kanyang tinidor sa mesa, at ang natitirang piraso ng inihaw na manok ay itinapon sa isang tabi. Gusto ng ibang tao na tumawa, ngunit hindi sila nang ahas. Ang matitiyak ay walang sino man sa tanghalian na ito ang nangahas na kumain ng inihaw na manok. Kasabay nito, ang lahat ay may pangkalahatang impresyon kay Thomas. Alam nila na hindi siya madaling tao, kaya hindi nila siya dapat madaling pukawin. Sakto lang o bahagyang natuwa si Zack. Dahil naibalik na ni Thomas ang kanyang dignidad, hindi na kailangang panatilihin ang pagkapatas. Tumawa siya bago bumalik sa tanong kanina. "Gusto kong paunlarin ang aking negosyo sa Southland District. Dr. Mayo, paano sa palagay mo ito dapat ilagay?" Tanong niya kay Thomas. Kabanata 804. Kumain ng pagkain si Thomas bago siya walang pakialam na nagsabi, "Kung tatanungin mo ako 2 buwan na ang nakakaraan, iminumungkahi kong magbukas ka ng malaking sangay. Pero may kakaiba ngayon." Anong pinagkaiba ngayon? Nagawa ng isang tindahan ng isang bagay na gusto mong gawin, at nauna silang pumasok sa palengke. Kaya, sa pagkakataong ito narito ka sa Southland District hindi upang gumawa ng anumang mga pagsasaayos, pero para kunin ang merkado. Dapat mong kunin ang merkado mula sa ibang tao. Tanong ni Zack, aling kumpanya ang pumasok sa merkado dito? Elite Jewelry. Malinaw na naalala ito ni Thomas. Sa huling libing, ang may-ari ng Elite Jewelry ay hayagang nag-provoke sa kanya at inayos na may ilang tao na hamarang sa kanyang daraanan. Hindi nakalimutan ni Thomas ang account na ito. Pagkatapos, hiniling din ni Thomas sa kanyang mga tao na imbestigahan ang Elite Jewelry. Ang kasalukuyang may-ari ng Elite Jewelry ay isang negosyanteng tinatawag na Wise. Ang pagkakakilanlan ng taong ito ay kakaiba. Nag-aayos na siya sa buong mundo, at kara-rating lang niya sa Southland District kamakailan. Hindi rin alam ni Thomas kung paano niya nasaktan si Wise. Ngunit isang bagay ang masisiguro niya. May galit sa kanya si Wise. Sa pagsasalita tungkol dito, para ipakita na siya ay dakila, nagkusa rin si Benjamin na sabihing, "Mr. Quinn, inimbestigahan ko rin talaga si Wise. Wala siyang dakila. Ang kanyang kumpanya ay nagbebenta ng murang alahas, at ang kanilang kalidad ay hindi kasing ganda ng aming stock. Kaya, hindi natin kailangang mag-alala. Magagawa natin ito ayon sa ating plano." Kumunat ang noo ni Zack. "Benjamin, paano mo mamaliitin ang kalaban?" Kung sasabihin ni Thomas, dapat may dahilan. Nakaramdam ng labis na kalungkutan si Benjamin. Bakit tama lahat ng sinabi ni Thomas, pero at the same time mali ang sinabi niya? Bakit napakataas ng tingin ni Zack kay Thomas?
Nagkunwari si Benjamin na kinuha ang payo ni Zack. Tinadya niyang humingi ng tawad bago niya pakunwari na tinanong si Thomas, Dr. Mayo, pwede ko bang malaman kung ano ang susunod mong plano? Matapat na sumagot si Thomas, ang pinakahuling balita ay isang designer outlet na itatayo sa lugar ng Northern Wilderness, at ito ang magiging specialty ng Southland District. Ang gusto naming gawin ay makipag-ugnayan sa kumpanya ng konstruksyon at kumuha ng isang madiskarteng lugar na kapakipakinabang para sa amin, na ginagawang sariling lugar ang designer outlet. Nagulat si Zack. Ano? Totoo ba ito? Iyan ay mahusay. Basta may tindahan tayo sa outlet, siguradong mapapaunlad natin ang negosyo natin. Nagulat din si Benjamin. Kakalat lang ng balitang ito, hindi pa lang nasisimulan, kaya hindi alam ng marami ang tungkol dito. Nalaman lang niya ito pagkatapos niyang magsikap. Hindi niya inaasahan na malalaman din ito ni Thomas. Parang hindi niya kayang maliitin si Thomas. Ang lalaking ito ay lubos na may kakayahan. Gayunpaman, bagamat alam ito ni Thomas, ibang bagay kung makukuha niya ang komplementaryong lokasyon na may angkop na presyo. Tumawa si Benjamin at sinabing, Mr. Quinn, sa totoo lang, inayos ko na ang mga tauhan ko na makipag-ugnayan sa maswerteng lalaking ito na matagumpay na nanalo sa tender. Kung maaari, gusto ko rin siyang yayain na kumain sa amin ngayon para mapag-usapan namin ito on the spot. Ano sa tingin mo? Sobrang saya ang naramdaman ni Zack. Kung maaari nilang anyayahan ang pinuno ng kumpanya ng konstruksyon, iyon ay hindi kapanpaniwalang balita. Gawin mo. Invite mo siya dito ngayon. Opo, Ginoo. Agad naman siyang pinatawag ni Benjamin para imbitahan ang matagumpay na nanalo sa tender. Pagkababa ni Benjamin, iniangat niya ang ulo at mayabang na tumingin kay Thomas. May pinakabagong balita si Thomas, kaya ang pagtatrabaho sa industriya ng negosyo ay nangangailangan ng mga network ng mga koneksyon. Naimbitahan ni Benjamin ang tao, ngunit magagawa ba ito ni Thomas? Sa pagkakataong ito, nakaramdam ng saya si Benjamin. Pakiramdam niya ay sa wakas may ganap na siya sa harap ni Zack. Kabanata 805. Nanatiling kalmado si Thomas at tahimik na nakaupo na parang walang narinig. Kasunod nito, masayang nag-uusap ang lahat habang umiinom ng alak at masaya silang nag-uusap. Makalipas ang halos 10 minuto, tumunog ang telepono ni Benjamin. He chuckled and said, tinatawag ako ng staff sa ibaba. Dapat inimbitahan nila ang pinuno. Hayaan mo akong sagutin ang tawag. Tinagot ni Benjamin ang tawag. Pagkatapos niyang mag-usap saglit, mukha siyang tuwang-tuwa. Tapos, binaba na niya. Mukhang masaya siya habang sinasabi, Mr. Quinn, nagawa ko na. Ang pinuno ay tinatawag na Harvard Hill. Siya ang taong namamahala sa Hill Nuclear Manufacturing Company, gayon din ang taong namamahala sa proyekto sa Northern Wilderness. Niyaya ko na siyang pumunta dito. Tuwang-tuwa si Zack. Oh, dapat natin siyang tretuhin ng maayos ngayon. Tinadya ni Benjamin na tumingin kay Thomas at nagtanong siya sa mapanuksong tono, Dr. Mayo. Dahil naisip mo rin ito, bakit hindi mo inimbitahan si Mr. Hill na pumunta? Puno ng panunuya ang kanyang mga salita. Alam ng lahat na kinukutya ni Benjamin si Thomas dahil sa walang koneksyon. Tinuya ni Benjamin si Thomas habang nag-iisip lang siya ng hindi gumagawa at hindi siya isang taong kayang gumawa ng magagandang bagay. Alam din ni Zack, bagamat hindi niya ito sinabi ng malakas, baka sa mukha niya ang kalungkutan. Gusto man ni Zack na pag-alitan si Benjamin, hindi ito ang panahon ngayon. Papalapit na ngayon ang Harvard. Kung papagalitin niya ang kanyang nasasakupan ngayon, masisira ang kanyang reputasyon bilang padre de pamilya. Kaya lang, napigilan niya ang sarili niya. Pero, hindi patas ang pakikitungo niya kay Thomas. Tungkol dito, nakaramdam si Zack ng labis na kahihiyan at pagsisisi. Gayunpaman, mahinahong kumain at uminom ng alak si Thomas. Wala siyang pakialam sa sinabi ni Benjamin. Isa pa, casual pang ang sinabi ni Thomas, actually naisip ko rin ito. Ngunit, hindi ko binalak na hayaan ang Harvard na sumama sa pagkain. Gusto ko lang siyang tanungin sa bahay ko at makipag-usap ng personal. Paf! Nang marinig ito ng iba, tumawa sila ng malakas. Lalong hindi makatayo ng tuwid si Benjamin dahil sa sobrang tawa. Oh my goodness! Mamamatay na ako sa kakatawa, Dr. Mayo, bagamat hindi ko nakita kung gaano kahusay ang iyong mga kasanayang medikal, mayroon kang talagang mataas na pamantayan ng komedya. Gusto mo bang makipag-usap ng pribado ang namamahala sa proyekto sa iyong bahay? Haha, sino ka sa tingin mo?
Ikaw ba ang punong opisyal na namamahala sa Southland District? Para kang opisyal. Napaka-sarcastic niya. Samantala, inilapag ni Thomas ang kanyang mga kubyertos. Nakatitig siya kay Benjamin na may multo ng ngiti. Ako ang punong opisyal na namamahala sa Southland District. Haha. Dr. Mayo, napakatawa mo. Ako ba? Umiling si Thomas at nagpatuloy sa pagkain. Minsan kapag sinabi niya ang totoo, walang gustong maniwala sa kanya. Siyempre, walang maniniwala sa kanya. Kung si Thomas ang punong opisyal na namamahala sa distrito ng Southland, bakit siya magdamit ng napakalinaw? Bakit wala siyang koneksyon? Imposibleng walang bodyguard tulad ngayon at makakasama ang mga taong ito. Wala pang kalahating oras, nagpasa ng mensahe ang staff sa ibaba. Dumating na ang Harvard. Tumayo si Zack. Bumaba na tayo para salubungin siya. Si Benjamin ang unang sumang-ayon. Pagkatapos ng lahat, inimbitahan niya ang Harvard sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon, kaya kailangan niyang tanggapin ng maayos ang Harvard. Maaari niyang ipakita ang kanyang paggalang sa Harvard at maaari rin niyang ipakita na si Benjamin ay namumukod tangi. Isang bato ang pumatay ng 2 ibon. Gayunpaman, walang pakialam na sinabi ni Thomas, "Welcome Harvard." Hindi na kailangang gawin ito. Hayaan mo na lang siyang pumunta mag-isa. Napakunot ang noo ng lahat, pati na si Zack sa sinabi niya. Naisip ni Zack na marahil ay masyadong bastos si Benjamin sa kanyang mga salita ngayon, at nasaktan ang dignidad ni Thomas, kaya nagsalita si Thomas ng nanunuya. Hindi iyon magandang bagay. Siya ay umubo, at sinabi, "Dr. Mayo, bisita ka namin, kaya hindi mo na kailangang pumunta at I welcome siya sa amin. Dito ka na lang maghintay. Bumaba na tayong lahat." Ito ang pinakamalaking konsesyon na magagawa ni Zack. Ngunit, labis na nalungkot si Benjamin. Lahat tayo ay pupunta at sasalubungin si Mr. Hill at si Thomas ay nakaupo dito mag-isa. Haha. Kung darating si Mr. Hill at makita si Thomas na nakaupo dito mamaya, ano ang magagawa natin? Paano natin ipapaliwanag? Sinabi ni Thomas, "Hindi mo kailangang magpaliwanag. Magdagdag ng isang upuan sa tabi ko at hayaang maupo si Harvard sa tabi ko." Sa pagkakataong ito, maging ang ekspresyon ni Zack ay naging madilim at malamig. Ang Harvard Hill ay ang taong namamahala at ang pinuno ng proyekto ng designer outlet. Para sa mga negosyanteng tulad nila, siya ang taong dapat nilang purihin. Kinailangan nila siyang maupo sa pangunahing upuan ngayon. Paano siya uupo sa tabi ni Thomas? Masyadong malayo ang mga salita ng galit ni Thomas. Sabi ni Zack, "Dr. Mayo, alam kong galit ka. Ngunit, ngayon ang mahalagang hakbang sa pagtukoy kung mapapaunlad natin ang ating negosyo sa Southland District. Kailangan mong pigilan ang iyong sarili. Mangyaring isaalang-alang ito bilang isang pabor sa akin." Sinabi niya iyon kay Thomas. Kung ibang tao, hiniling na sana ni Zack na mawala siya. Umiti ng mapait si Thomas. "Sige, pwede ka nang bumaba at salubungin siya. Maghihintay ako dito." "Sige." Sa pagkakataong ito, dali-daling dinala ni Zack ang iba pang staff para bumaba na at I welcome ang pagdating ni Harvard. Habang pababa sila ng hagdan, pinuna ni Benjamin si Thomas sa harap ni Zack. "Ginoong Queen, ang yabang ni Thomas Mayo. Hindi niya iginagalang si Mr. Hill sa lahat. I suggest na sa ibang private room muna siya kumain para hindi niya masira ang negosyo natin." Nakaramdam ng pagkabalisa si Zack. No way, hindi niya magagawa iyon. Ano man ang mangyari, si Thomas ang pangalawang pinuno ng pamilya Queen. Hawak niya ang pangalawa sa pinakamaraming halaga ng pagbabahagi at siya ay nasa board of directors. Kung gusto niyang magtagumpay sa Southland District, kailangan niya ang tulong ni Thomas. Hindi niya kayang i-boycott si Thomas ng ganito. Banata 806. Umaasa si Zack na mapakalma ni Thomas ang kanyang sarili at magkakasundo silang lahat. Sa totoo lang, mali talaga ang pagkakaintindi ni Zack kay Thomas. Hindi niya nasabi ang mga salitang iyon sa galit. Minsan, hindi maganda na pakinggan ang katotohanan at madaling ituring na mga salita ng galit. Samantala, ang mga peke at walang laman na salita ay tila mas komportable. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa. Nang bumaba ang lahat, nakita nila si Harvard na nakasuot ng propesyonal na suit at nakatali na naglalakad palapit sa kanila. Pumunta si Zack sa unahan. Pagkatapos niyang magsalita ng magalang, personal niyang inakay si Harvard na umakyat sa hagdan. Nakaramdam ng saya si Benjamin.
Kapag umakyat sila sa itaas mamaya, dapat siyang umupo sa tabi ng Harvard at gawin ng Harvard ang pangunahing posisyon. Si Zack at siya ay uupo sa tabi ng Harvard. Para sa Thomas na iyon, maaari siyang pumunta kung saan niya gusto. Haha. Isang outsider ang gustong mambuli sa kanya gamit ang relasyon nila ni Zack. Anong panaginip? Habang iniisip ito ni Benjamin, nagpakita siya ng isang ngiti at magalang na inanyayahan si Harvard na umakyat sa itaas. Nakaramdam din ng labis na pagmamataas si Harvard. Sa totoo lang, hindi niya na-enjoy ang ganitong pagtrato dati. Kung hindi siya tinulungan ni Thomas na kunin ang proyektong ito, paano siya aalagaan ng chairman ng isang malaking kumpanya? Habang inisip niya, lalo siyang nagpapasalamat kay Thomas. Lahat sila ay may kanya-kanyang iniisip. Pinalibutan nila si Harvard para pumunta sa ikalawang palapag at dumating sila sa pribadong silid. Pagpasok ni Harvard sa kwarto, may nakita siyang lalaking nakaupo at kumakain. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang lahat ay hindi magiging masaya kapag nakita nila ang sitwasyong ito. Dumating ang ibang mga tao upang tanggapin siya, maliban sa taong ito. Bahagyang nagdilim ang ekspresyon ni Zack. Nagtago si Benjamin sa likod at ngumisi. Naisip niyang magkakaroon ng magandang palabas dahil tiyak na papagalitin si Thomas mamaya. Thomas, tingnan ko kung makakakilos ng mayabang. Lihim na naisip ni Benjamin. Gayunpaman, natigilan si Harvard ng 2 segundo bago siya tumawa. Napatulala ang lahat sa kanyang pagtawa. Naisip ni Benjamin na magagalit si Harvard at gusto nang umalis. Ngunit, walang ginawa ang Harvard kundi tumawa. Ano ang ibig sabihin nito? Hindi niya ito naintindihan. Ang mas ikinagulat niya ay mangyayari mamaya. Iniwan ng Harvard ang lahat habang sumusulong siya kay Thomas. Siya pa nga ang nagkusa na sabihin sa isang napaka-friendly na paraan, bakit ka rin nandito? Tinapik ni Thomas ang bakanting upuan sa tabi niya. Harvard. Magkaibigan kami ni Mr. Queen. I came to eat with him today, but I didn't expect na pupunta ka rin dito para sa libreng pagkain. Nakuha na kita ng upuan. Umupo ka. Ang upuan sa tabi ni Thomas ay ang upuan na kumakatawan sa isang mas mababang posisyon kaysa sa kanya. Talagang hindi yun ang upuan na dapat kunin ng isang mahalagang tao. Pero, hindi mukhang malungkot si Harvard. Sa halip, umupo siya ng napakasaya at nagsimula siyang makipag-usap kay Thomas ng napakalapit. Dahil sa sitwasyong ito, natigilan ang lahat. Mukhang natulala si Benjamin. Sino ang makapagpaliwanag sa kanya kung ano ang nangyayari ngayon? Sa simula ay nakaramdam ng labis na pagkagulat si Zack, ngunit naging napakasaya niya noon. Napagtanto niya ngayon na hindi nasabi ni Thomas ang mga salitang iyon dahil sa galit pero sinadya talagang sabihin ito ni Thomas. Napakalapit niya kay Harvard kaya posibleng hilingin ni Thomas sa Harvard na makipag-usap sa kanyang bahay. Simula nang umupo si Harvard, hindi na rin nagsalita si Zack. Nakaupo lang siya sa main position. Curious niyang tanong, Mr. Hill, Dr. Mayo, ano ang nangyayari? Magkakilala ba kayo? Tumawa si Thomas nang hindi sumasagot. Mukhang naguguluhan si Harvard habang sinabi niya, ano ang ibig mong sabihin sa kilala ba namin ang isa't isa? Mr. Queen, hindi mo ba alam ang relasyon natin? Hindi, ayoko. Nako, si Thomas ay aking bayaw. Bush. Muntik nang mahulog si Benjamin mula sa kanyang upuan at ang kanyang puso ay patuloy na tumitibok ng mabilis. Magandang brat. Nagyayabang siya kaya hindi raw madaling mag-imbite ng Harvard. Pinagtawanan pa niya si Thomas na walang koneksyon. Pero anong nangyari? Si Thomas ay bayaw ni Harvard. Sa relasyong ito, madali ba nilang mapag-usapan ang pakikipagtulungan? Hindi nila kailangang magkagulo. Maaari lang silang magkaroon ng ilang pagkaing lutong bahay at tawagan ng isa't isa sa kanilang bahay para pag-usapan ito. Ngayon, nang maisip nila ang sinabi ni Thomas, hindi siya nagbibiro. Samantala, si Benjamin ay mukhang sobrang ignorante at masama. Sa sobrang hiya niya ay namula ang mukha niya. Gusto niyang magvukay ng butas at ibaon ang sarili. Noong una ay naisip niya na isang magandang bagay ang mag-imbite ng Harvard na pumunta. Ito ay isang bagay na kaya niyang ipagmalaki ang kanyang sarili sa harap ni Zack at ito ay isang bagay na maipagmamalaki niya. Pero, may ginawa siyang pabor kay Thomas. Walang kinalaman ng Harvard sa kanya. Pagdating niya, umupo lang siya sa tabi ni Thomas. Ang taong inimbitahan niya ay naging kasabwat ni Thomas. Galit na galit si Benjamin. Pero, kahit galit siya, ano pa ba ang magagawa niya? Pero,
Nagulat at natuwa si Zack. Sa koneksyon ni Thomas bilang bayaw, naniniwala siyang walang magiging hadlang sa talakayan. Sa katunayan, hanggat nagbukas si Thomas, hindi magdadalawang isip ang Harvard. Direkta niyang sasagutin ng oo. Tinulungan siya ni Thomas na gawin ang proyekto, kaya paano siya hindi sasang-ayon kay Thomas. Masasabi lamang na si Benjamin ay gumawa ng isang napakasamang panlilinlang. Kabanata 807. Nahirapan si Benjamin sa pagkain. Hindi siya gaanong kumain habang nakatitig lang kay Thomas at kay Harvard na masayang nag-uusap. Ang bisitang inimbitahan niya ay napakalapit kay Thomas. Ano ba ito? Maya-maya, sinabi ni Zack ang tunay niyang pakay. Nais niyang makipagtulungan kay Harvard at makakuha ng higit pang mga pakikipagtulungan sa pag-unlad ng Northern Wilderness. Tinapik ni Harvard ang kanyang dibdib at sinabing, walang problema. Ibilang mo lang sa akin ang bagay na ito. Maaari kong maging napakaresponsable na sabihin sa iyo na naghahanap din ako ng isang premium na collaborator na tulad mo, Mr. Queen. Nang marinig iyon ni Zack ay mas natuwa siya. Masayang nagkukwentuhan ang dalawa habang umiinom. Sa piging, lahat sila ay patuloy na nag-uusap at masayang nagtatawanan. Si Benjamin lang ang nagpakita ng madilim na ekspresyon. Sa wakas, natapos din ang piging. Tumayo si Harvard at sinabi, gusto kong bumalik at gumawa ng paghahanda para sa proyekto, kaya hindi na ako maaaring manatili pa rito. Kailangan ko munang umalis. Please enjoy. Naunang tumayo si Zack. Magkaroon ng ligtas na pagmamaneho, Mr. Hill. Salamat. Ihahatid ka namin sa pinto. Ayos lang, kaya ko namang umalis mag-isa. Magpatuloy lang kayo. Tumayo si Harvard at umalis sa kanyang upuan. Lumabas siya ng private room habang inaakay ng waitress. Labis ang kasiyahang naramdaman ni Zack nang maupo siya. Masaya niyang tinitigan si Thomas at sinabing, Dr. Mayo, buti na lang tinulungan mo kami. Natatakot ako na hindi ko madaling makuha ang proyektong ito nang wala ang iyong relasyon. Itinaway ni Thomas ang kanyang kamay. Ayos lang. Wala talaga akong masyadong sinabi. Ito ay isang magandang quality na proyekto. Kaya kahit wala ako, gugustuhin din ng Harvard na makatrabaho ka. Para silang nambobola sa isa't isa. Pero masayang masaya silang dalawa. Wala namang masasaktan kapag nagbolahan sila saglit. Si Benjamin lang ang nakaramdam ng matinding pagkabalisa. Noong una, gusto niyang purihin si Zack gamit ang Harvard. Ngunit anong nangyari? Ginawa lang niya si Thomas ng pabor sa wala. Habang iniisip niya iyon ay mas lalo siyang nakaramdam ng galit. Kung hindi niya maibabalik ang sitwasyon ngayon, nahulaan niyang hindi siya makakatulog ngayong gabi. Nag-isip siya ng matagal. Biglang naging mabuti ang loob ni Benjamin, at sinabi niya, Mr. Queen, may naalala ako bigla. Magkakaroon ng malaking batch ng mga stock na darating sa Roughstone Workshop ngayon, at matatapos din ang aming tanghalian ngayon. Bakit hindi tayo pumunta doon at tingnan? Ang paggawaan ng magaspang na bato ay isa sa mga lugar kung saan binili ng Stellar Jewelers ang mga hilaw na materyales. Bawat buwan, bili sila ng malaking halaga ng magaspang na bato mula sa lugar na iyon upang sila ay makapagproseso at makagawa bago sila magbenta ng mga bato bilang mga natapos na produkto. Ang lahat ng mga tycoon ng alahas ay interesado sa lokasyong ito ng mga hilaw na materyales. Hindi rin masyadong nag-isip si Zack at diretso niyang sinabing, oo. Kasabay nito, hinawakan niya ang balikat ni Thomas at sinabi, Dr. Mayo, libre mo rin di ba? Bakit hindi mo ako sundan sa paggawaan ng magaspang na bato at makita ang pagbili ng magaspang na bato? Ito ay napaka-interesante. Hindi kayang tanggihan ni Thomas si Zack, kaya tumango siya bilang pagsang-ayon. Okay, punta tayo dyan ngayon. Nang matapos ang piging, dinala ni Zack sina Thomas at Benjamin upang sumugod sa Roughstone Workshop kasama ang kanyang Porsche sports car. Sa daan, sinabi ni Zack kay Thomas ang tungkol sa paggawaan ng magaspang na bato. Ang paggawaan ng magaspang na bato ay napaka-partikular. Palaging sinasabi ng mga tao sa palengke, kapag nasali ka sa workshop, yumaman ka, masisira, o mawalan ng buhay. Mas gusto ng maraming tao na tawagan ang Roughstone Workshop bilang gambling square. Mayroong isang malaking halaga ng mga magaspang na materyales na bato na hindi pa binuo dito at naglalaman ito ng parehong mataas at mababang kalidad. Kung makakakuha ka man ng magandang magaspang na bato, mas umasa ito sa paghatol ng kumpanya maliban sa kanilang swerte. Kung mayroon kang isang mahusay na paghatol, maaari kang bumili ng isang napakahusay na magaspang na bato na may napakababang presyo.
Kung mahirap ang iyong paghatol, gagastos ka ng malaking halaga para makabili ng walang kwentang magaspang na bato at magdurusa ka ng malaking kawalan. Sa lugar na ito, ang ilang mga tao ay yumaman sa isang gabi, habang ang ilang mga tao ay magiging sira sa isang gabi. Hindi ka maaaring magkulang sa anumang swerte paghatol at tapang. Naturally, ang isang malaking kumpanya ng alahas tulad ng Stellar Jewelers ay karaniwang hindi bibili ng isang maliit na halaga ng magaspang na bato. Karaniwan silang bumili ng isang malaking halaga ng magaspang na bato ng sabay-sabay tulad ng isang pakete. Ito ay walang kinalaman sa paghatol. Depende sa kanilang swerte kung makukuha nila ang magaspang na bato na may mataas na kalidad. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang makatitiyak sa dami ng magandang magaspang na bato sa isang malaking tumpok ng magaspang na bato. Ito ay lubhang kaakit-akit sa mga lalaki. Habang nasa daan, pinakinggan ni Thomas ang paliwanag ni Zack at hindi niya maiwasang maging interesado sa ganitong uri ng pagawaan ng magaspang na bato. Sabi ni Zack, "We'll be the normal customer this time and see how the quality of this new batch of stocks is." Sa oras na iyon, depende ito sa ating panghuhusga at swerte. Kung papalarin tayo, siguro makakabili tayo ng mga magaspang na bato na nagkakahalaga ng hanggang $1,000,000 gamit ang 100,000 dolyar. Kung gayon, yayaman tayo. Nang mag-usap sila tungkol dito, nakaramdam sila ng sobrang saya. Hindi sila desperado na kumita ng pera. Interesado lang sila sa pamamaraang ito. Ang pamamaraang ito na may kasamang pagsusugal ay talagang paborito ng mga lalaki. Sa loob ng sasakyan, walang ipinakitang ekspresyon si Benjamin, ngunit lihim siyang nakaramdam ng saya. Hindi alam ni na Thomas at Zack na sikat si Benjamin sa kanyang paghatol sa industriya ng magaspang na bato. Sa pangkalahatan ay hindi siya gagawa ng anumang maling paghuhusga at palagi siyang makakabili ng napakamahalagang magaspang na bato na may mas mababang presyo. Ngayon, nagkusa si Benjamin na anyayahan silang sumama dahil gusto niyang ipakita ang kanyang kakayahan. Kung papalarin siyang makabili ng napakamahalagang magaspang na bato, maipagmamalaki niya sa harap ni Zack at maibabalik ang kanyang dignidad na nawala sa piging. Habang tumatagal ang pag-iisip niya ay mas lalo siyang nakaramdam ng saya. Halos mapangiti pa siya. Hindi nagtagal, huminto ang sasakyan. Bumaba silang tatlo sa sasakyan at dumating sila sa pintuan ng Roughstone Workshop. Napatingin si Thomas. Ang lugar na ito ay mukhang isang high-ended at marangyang wet market. Pagkapasok nila sa loob, ang daming tindahan. Ang lahat ng mga tindahan ay nirenovate ng napakamarangyang at ang mga ito ay mukhang kahanga-hanga. Bawat tindahan ay may malaking halaga ng magaspang na bato para mabili ng mga customer. Kasabay nito, may mga profesional na lapidaries sa lahat ng dako sa lugar na ito. Ang magaspang na bato na binili nila ay maaaring putulin sa lugar at ipakita. Sa sandaling bumili sila, malalaman nila kung ito ay isang magandang kalidad na magaspang na bato. Tinagpag ni Benjamin ang kanyang kamisete bago niya inabot para sabihin, "Mr. Quinn, alis na tayo. Isa-isa nating tingnan ang mga tindahan." "Okay, tingnan natin sila." Kabanata 808. Pumasok sila sa unang tindahan. Mayroong malaking halaga ng magaspang na bato sa tindahan at ang may-ari ay napaka-friendly nang pumunta siya upang gamutin sila. "Hello, naghahanap ka ba ng magaspang na bato?" "Oo." Casual na luminggalinga si Benjamin sa paligid upang makita ang mga stock sa tindahan. Napatingin din si Thomas sa paligid. Habang pasulyap-sulyap si Thomas, bigla niyang naramdaman na tila tumutugon ang breath sa kanyang katawan sa magaspang na bato sa tindahan. Dahil dito ay nagulat siya. Ginamit niya ang breath noong nagsasanay siya ng mga medikal na kasanayan at nakakatulong din ito sa pakikipaglaban. Ngunit, hindi niya inaasahan na makakatugon ang breath sa mga magaspang na bato sa tindahan. Pakiramdam ni Thomas ay nakatayo siya sa isang malaking kagubatan. Bawat magaspang na bato ay parang puno at may huni ng mga sakada sa puno. Ang ilang huni ay napakalakas, habang ang ilang huni ay medyo mahina. Kumunat ang noo ni Thomas. Ano ang nangyayari? Kinalma niya ang sarili upang maramdaman ang mga tugon. Dahan-dahan, nakuha niya na ang trick. Tila mas malakas ang huni, mas tumutugon ito, mas mataas ang kadalisayan sa loob ng magaspang na bato. Kung ito ang kaso, hindi nang ahas si Thomas na isipin iyon. Parang may supervision ang mga mata niya. Nakikita niya sa loob ng strongbox at nakita niya kung magkano ang pera nito. Ang mga magaspang na batong ito ay tumambad sa kanyang harapan.
Madali niyang matukoy kung aling magaspang na bato ang may mas mataas na kadalisayan at kung alin ang naglalaman ng mga dumi. Sa oras na ito, nilinggan ni Benjamin ang lahat ng magaspang na bato sa tindahan. He said with contempt, walang maraming magandang stock sa shop na ito. Punta tayo sa susunod na tindahan. Pakiramdam ng amo ay nabuhayan siya kaagad nang marinig niya ito. Hoy, paano mo nasasabi yan? Ano ang ibig sabihin na walang maraming magagandang stock sa aking tindahan? Nagpakita ng malamig na ekspresyon si Benjamin habang sinasabi niya, ako, si Benjamin Garnett, ay palaging sinasadya ang sinasabi ko. Kung sasabihin kong walang magandang stock sa tindahan mo, ang ibig kong sabihin ay wala talagang magandang stock dito. Nang marinig ito ng may-ari, nagulat siya nang itanong niya, ikaw ba si Benjamin Garnett na may mapagmasid na mga mata ng Stellar Jewelers? Ako ito. Nagtaas ng ulo si Benjamin. Gusto niyang marinig ang mga ganitong klaseng papuri. Lalo siyang nakaramdam ng saya kapag pinuri siya sa harap ni Zack. Napangiti ang may-ari habang sinabing, Mr. Garnett, napakahusay mong paghuhusga, kaya hindi ako nang ahas na magsinungaling sa iyo. Sa katunayan, walang maraming magagandang stock dito. Ngunit, ang aking tindahan ay may magaspang na bato na mataas ang kalidad. Kung gusto mo, maaari ko itong ilabas at ipakita sa iyo ngayon. O, mangyaring ipakita sa akin pagkatapos. Mangyaring maghintay ng ilang sandali. Wala pang 2 minuto, inilabas ng may-ari ang isang malalim na pulang kahon mula sa kanyang tindahan at maingat na inilagay ito sa mesa. Nilaibat niya ang paningin sa paligid ng shop bago niya maingat na itinaas ang takip. May isang magaspang na bato na kasing laki ng labanos. Ang ibabaw nito ay mukhang medyo kulay abo, ngunit ang kulay ng jade ay makikita sa ilalim ng kulay abong layer. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na ang kadalisayan ng jade sa loob ng magaspang na bato ay napakataas na ito ay tumagas mula sa loob. Ang mas nararapat na purihin ay ang laki ng magaspang na batong ito ay napakabihirang din. Ito ay mas malaki kaysa sa karaniwang magaspang na bato. Ito ay isang malaking piraso ng magaspang na bato at mayroon itong napakataas na kadalisayan. Kung ito ay naibenta, ito ay tiyak na maibebenta sa napakataas na presyo. Kinilig agad si Benjamin sa nakita niya. Sa totoo lang, bumibisita siya sa mga workshop ng magaspang na bato sa loob ng napakaraming taon, ngunit hindi pa siya nakakita ng ganoon kataas na kalidad na magaspang na bato. Galing. Ang galing. Gustong tingnan ito ni Benjamin ng mas matagal, ngunit isinara ng may-ari ang kahon at hindi na siya hinayaang makita pa. Hey, boss, tingnan ko muna sandali. Ngumisi ang may-ari habang sinasabi, Mr. Garnett, nilalabas ko ang pinakamahalagang piraso ng aking tindahan dahil gusto kong sabihin sa iyo na lahat ng mga stock sa aking tindahan ay maganda. Maaari mo lamang tingnan. Hindi mo na kailangang tingnan pa. Gaya ng sinabi niya, naghanda pa siyang ibalik ang magaspang na bato. Sa sobrang pananabik ni Benjamin ay mabilis niyang pinigilan ang may-ari. Boss, bigyan mo ako ng presyo. Gusto kong bilhin itong magaspang na bato. Itinaway ng may-ari ang kanyang kamay. Hindi ko ibinebenta kahit gaano pa kalaki ang pera na ibinibigay mo sa akin. Ito ang pinaka-treasured na piraso sa aking tindahan. Hindi ito for sale. Pinaghirapan si Benjamin. Kung hindi siya nakakita ng ganoong magandang piraso, mabuti. Ngunit nakita niya ito. Paanong hindi niya ito makukuha? Ipinakita niya ang isang daliri niya. $1,000,000. Nag-aalok ako ng $1,000,000. Ito ay talagang isang napakataas na presyo. Ngunit, umiling ang may-ari. $2,000,000. Ang may-ari ay patuloy na umiling. $3,000,000. Nang marinig ng may-ari ang numero, nagsimula siyang mapakilos. Itinaas niya ang kanyang ulo, tinitigan si Benjamin, at seryosong sinabi, Mr. Garnett, gusto mo ba talaga? Oo. Tumango ang may-ari. Ikaw lang. Hindi ako makikialam sa iba kung lalapit sila sa akin. Since you're so sincere, oo ang sagot ko. Panghuling presyo, $3,000,000. Deal. Banata 809. Labis na kaligayahan ang naramdaman ni Benjamin. Sa wakas ay napatigil na niya ang may-ari sa pagpipilit. Actually, naiintindihan din naman niya iyon. Ang pinaka-treasured na piraso sa shop. Iyon ay sinusubukan lang na lokohin ang mga tao. Hanggat kaya niya ang mataas na presyo, makukuha niya ito.
Nakaramdam ng pag-aalala si Zack habang nagtanong, Benjamin, hindi ba tayo mahihirapan kung bibili tayo ng magaspang na bato na may $3 milyong? Buong kumpiyansa na sinabi ni Benjamin, Mr. Quinn, ang kadalisayan ng magaspang na bato na ito ay napakataas, at ito ay may malaking sukat. Hanggat makatwirang binuo natin ito, makakagawa tayo ng ilang produkto tulad ng jade, bracelets, at necklaces. Kung ipapakat natin ang mga ito, maaaring ibenta ang alinman sa mga ito sa halagang $3 milyong. Ang magaspang na batong ito ay nagbibigay daan sa amin na kumita ng hindi bababa sa doble hanggang triple ng mga presyo. This was always beautiful. Tinabi ni Benjamin sa may-ari, buksan mo ang kahon at tingnan ko itong muli. Oo naman. Pinuksan muli ng may-ari ang kahon. Sa pagkakataong ito, inabot ni Benjamin ang magaspang na bato. Nilero niya ito gamit ang kanyang mga kamay at maingat na tiningnan. Sa pagkakataong ito, nais niyang suriin ang magaspang na bato. Ang $3 milyong ay hindi maliit na bilang. Kung ito ay isang peking magaspang na bato, sila ay magdurusa ng isang malaking kawalan. Tila nakumpirma ni Benjamin na ito ay isang natural na magaspang na bato, ngunit hindi isang sistematikong imitasyon, kaya matapang niyang mabibili ito. Gusto ko ito, masayang sabi ni Benjamin. Ngunit sa oras na ito, biglang sinabi ni Thomas, ang jade stone sa rough stone na ito ay napakababa. Mas mabuting huwag mo na itong bilhin. Malaking kawalan ang mararanasan mo. Ang kanyang mga salita ay nagpagulat sa lahat. Napatingin ang lahat kay Thomas. Pinandilatan ng may-ari ng tindahan si Thomas at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Tinasabi mo bang peke ang magaspang kong bato? Umiling si Thomas. Natural lang pero mukhang maganda. Napakababa ng quality nito. Kung sino man ang bibili nito ay malulugi. Napangisi ang may-ari ng tindahan. Oh, hindi ko alam na eksperto ka. Mangyaring sabihin sa akin kung bakit ang aking magaspang na bato ay may mababang kadalisayan. Hindi nakasagot si Thomas. Hindi niya masabi sa kanila na nararamdaman niya ang panloob na tugon mula sa magaspang na bato, tama ba? Magiging kakaiba kung may maniniwala dito. Nang hindi makasagot si Thomas, nanunuya ang may-ari ng tindahan. Bakit? Hindi mo ako masagot. Tinusubukan mo bang gumawa ng eksena sa aking tindahan? Tinabi ni Benjamin para lumala ang sitwasyon, he's just an outsider. Wala siyang alam. Dumating lang siya para manood ng palabas. Boss, huwag mo siyang pakialaman. Ipinikit ang mata ng may-ari ng tindahan at sinabi kay Thomas na malamig na tono, isang tagalabas din ang naglakas loob na pumasok. Napakasungit niya. Dahil dito ay sumaya si Benjamin. Kawakas ay pinahiya niya si Thomas. Kapag naputol ang magaspang na bato mamaya, maipapakita niya sa harap ni Zack at maipapakita niya kung gaano siya ka-Jose. Ang isa ay pinuna habang ang isa ay pinuri. Kapag nagkaroon ng paghahambing, ang mas mabuting tao ay madaling matukoy. Masaya siya na dumating si Thomas sa pagkakataong ito. Kung hindi niya alam kung kanino niya dapat ipakita. Boss, alis na tayo. Babayaran na kita ngayon. Sige. Pinoproseso ng may-ari ang bayad kay Benjamin. Sa kabilang banda, inaliw pa rin ni Zack si Thomas. Dr. Mayo, huwag kang magalit. Mas prangka ang mga tao dito. Itinaway ni Thomas ang kanyang kamay. Hindi ako galit. Medyo nag-aalala lang ako. Ano ang inaalala mo? Nag-aalala ako na may bumubulwak na dugo pagkatapos mabuka ang magaspang na bato. Walang ibang sinabi si Thomas. Naglakad siya papunta sa sulok ng shop at tumingin sa paligid bago siya direktang tumingin sa isang magaspang na bato. Napakalakas ng tugon ng magaspang na batong ito sa kanya. Bagamat mukhang napakapurol sa ibabaw at walang makikitang berdeng kulay, masyadong malakas ang tugon na nagmumula sa loob. Halos makumpirma ni Thomas na ito ay isang pinakamataas na kalidad na rough na stone. Kabanata 810. Hindi naiwasang magtanong ni Thomas, Boss, magkano ang presyo ng rough stone na ito? Tiningnan lang ito ng may-ari bago niya sinabing may pang-aalipusta, iyan ang pinakadepekto sa mga mababang grade na magaspang na bato. Ito ay $100 bawat isa. Dahil nagbabayad si Mr. Garnett ng $3 milyong, ibibigay ko na lang sa iyo itong magaspang na bato ng libre. Umalaklak si Thomas. Salamat. Napasulyap si Benjamin kay Thomas at bigla niyang sinabi, napakapailay na lalaki. Tingnan kung gaano siya kasaya sa isang mahirap na bato. Sabi pa ng may-ari ng shop, normal lang sa newbie.
Lagi nilang iniisip na magkakaroon sila ng swerte. Sa ilang sandali, ang lahat ng pamamaraan ay tapos na. Dala ni na Thomas at Benjamin ang kanilang sariling magaspang na bato habang sila ay naglalakad palabas ng tindahan bilang kasiyahan. Para ipakita ang sarili, tumahimik si Benjamin at sadyang sinabing, Mr. Queen, humanap tayo ng lugar para hiwain ang bato at tingnan natin. Tumango si Zack. Ang isang mataas na kalidad na rough stone na tulad nito ay napakabihira. Gusto rin niyang makita kung ano ang nasa loob. Pumunta tayo sa isang lugar para buksan ito. Natagpuan nila ang pinakamaasahang lapidary shop. Ang lapidarist ay isang matandang kaibigan ni Benjamin dahil palagi niyang tinutulungan si Benjamin sa pagputol ng mga rough stone. Nang makita ng lapidarist si Benjamin na papalapit, ngumiti siya habang pasulong para salubungin siya. Ginoong Garnet, anong magagandang bagay ang dinala mo ngayon? Tinapik-tapik ni Benjamin ang kahon na hawak niya. Napakagandang bagay. Oh, pinuksan ang kahon at ipinakita ang rough stone. Agad nitong ikinagulat ang lapidarist. Siya ay nagtatrabaho sa larangang ito sa loob ng maraming taon, ngunit hindi pa siya nakakita ng gayong perpektong magaspang na bato. Ginoong Garnet, puputulin ko ang magaspang na batong ito para sa iyo ng walang bayad. Ang kakayahang maputol ang antas na ito ng magaspang na bato ay nais ng maraming mga lapidarista. Matapang na iniabot ni Benjamin ang magaspang na bato sa lapidarist ng maluwag. Naglakas loob din ang lapidarist na hindi maging pabaya. Maingat niyang inilagay ang bato sa cutting machine. Kasabay nito, naakit din ang isang malaking grupo ng mga nanunood. Ang pagputol ng magaspang na bato ay isang bagay na talagang kaakit-akit. Tulad ng pag-scratch sa lottery ticket, gusto ng lahat na makita kung ito ang unang premyo. Hindi banggitin na ang mga front number ng lottery ticket ay nalantad at halos makasigurado na ito ang magiging unang premyo. Ito ay isang ticket sa lottery na ang huling numero ay hindi pa nabubunyag. Isang malaking grupo ng mga tao ang nakapalibot sa kanila. Tumayo ang lahat para makita. Nais din nilang masaksihan ang makasaysayang sandali. Anong uri ng magaspang na bato ito? Habang inaabangan ng lahat, sa wakas ay kumilos na ang lapidarist. Maingat niyang pinutol ang magaspang na bato. Dahan-dahan niyang pinutol ang panlabas na patong ng magaspang na bato bago niya pinutol mula sa pinakapanlabas na patong hanggang sa loob. Napakaingat niya dahil natatakot siyang mapahamak ito. Kapag ang panlabas na layer ay pinutol, ang panloob na berdeng jadestone ay makikita. Ito ang material na gemstone sa pinakamataas na grado. Lahat ay nagpipigil ng hininga at naghihintay silang sumigaw. Ngunit ang kasunod na sitwasyon ay nagpalaglag ng kanilang mga panga. Nang maputol na ng lapidarist ang loob ng magaspang na bato, may nangyaring awkward dahil wala na silang makitang material na jade. Mayroon itong malalaking piraso ng greystones at madudumihan pa nito ang sahig kung ito ay itinapon. Tila isang manipis na layer ng jadestone shell ang tumakip sa isang malaking greystone. Ang layer na iyon ng jadestone shell ay nagmukhang napakahalaga ng magaspang na bato na ito, ngunit hindi talaga ito nagkakahalaga ng kahit isang sentimo. Top! Ang magaspang na bato ay ganap na naputol. Sa katunayan, ito ang pinakadepektong magaspang na bato na tanging ang panlabas na patong lamang ang may material na jadestone. Kung ito ay ibinebenta sa merkado, maaari lamang itong ibenta sa $5,000. Ang bato ay nagkakahalaga ng $5,000 pero binili ito ni Benjamin sa halagang $3,000,000. Siya ay nagdusa ng isang kakila-kilabot na loss. Samantala, ang kutis ni Benjamin ay naging mapatla na parang puting papel.